Mainit na balita. Oh, you can be assisted by counsel, but the counsel is only limited to advising about your right. Yes, yun lang po. Paano 'yon? Itanong mo sa akin, paano ba yung how would the counsel engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan ang sasabihin niya? You have the right to resign. Meron nga binubulungan siya. Bawal yun. Attorney, subukan mong bulungan, iko-contempt kita. Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Ito ang problema. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Wala doon ata. Mga chairman na bumubuo sa Quad Committee ng Kamara, nakatikim ng leksyon sa batas. Kong Dante, hindi na nakatiis at nagsalita na laban sa kanyang mga kasamang kongresista na tila ba'y lumalaki na yata ang mga ulo sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila sa Quad Committee bilang mga chairman nito. Kaugnay nga ito sa tila'y panggigipit ng mga kongresista sa kanilang mga resource speaker na tila ba'y kahit saan-saan na lamang umaabot ang interpellation kahit na paghingi ng payo mula sa kanilang mga abogado ay tila ba minsan ay pinagbabawal na rin. Napansin na din ang madalas na paggamit sa contempt powers na para bang naaabuso na ng mga kongresista dahil nga kahit sa korte pa mismo ay may mga karapatan din ang nasasakdal patungkol sa mga bagay na kanyang pwede at hindi pwedeng sabihin na tila ba'y binabaliwala na ng mga committee chairman sa ngalan lamang ng interrogation. Sinabi nga ni Kong Dante na tila ba'y ginagawa ng trolling investigation ang mga di umano'y pagdinig na kahit ano-ano na lamang ang mga pinupukol na tanong kahit hindi naman konektado sa paggawa ng batas. Dito na nga ipiniliwanag ni Kong Dante na kung susumahin ay tila ba malaki talaga ang kakulangan sa kaalaman upang mag-interpreta sa batas ng kanyang mga kapwa mambabatas lalo na ang mga teknikal na aspeto nito dahil nga hindi pala ito mga abogado. Kaya't di umano ay lumalampas na ito sa dapat saklaw lamang ng kanilang kapangyarihan. Nilinaw naman ng kongresista na wala itong intensyong manira dahil nga mga kaibigan niya ito at hangad lamang niyang maipaliwanag sa publiko ang totoong nangyayari. Mantakin nyo, 200 pa rin palang POGO operation sa bansa na mamayagpag kahit na pinatigil na po ng Pangulong Bongbong. Paano kasi, nung tinanong ko nga yan, nung nandun kami sa Bacolor dyan, naalala mo siguro. Nangatwiran ba naman yung PAGCOR, na kinukorek niya ako sabi niya, hindi po pwede nung ganun, na masyado pong abrupt po yun sabi niya. Opo. Chairman Tenko. Hindi si Tenko, yung babae. Wala si Tenko doon Anong panahon na yun? Okay. Sinasabi mo lang sa akin dahil ako nagsasabi. Ang aking sinasabi ay nanggaling mismo sa sinabi ng Pangulo na effective today, sabi niya, stop na lahat ang operations ng POGO. Pues sasabihin mo ba ako sa Pangulo na abrupt naman ang decision niya? Kasi po kanya merong winding up. Kasi medyo nakukonfuse sila doon sa sinasabing winding up Wala namang problema kung mag-winding up sila hanggang December 31. Okay. Maring humaba pa nga yun Kahit isang taon ng winding up, wala naman tayong problema Kasi hindi, kumbaga sa isang sasakyan na mabilis, hindi mo naman siya pwedeng nakaarangkada na ihinto ka ba? Hindi pwede yun. Talagang dahan-dahan mong ihinto. Okay. Parang sa makakuha ka ng tamang na i-break mo na, ihinto ka na. Totally, stop na. Pero dito sa POGO, kasi may mga obligasyon din sila sigurado. Contractual obligations, halimbawa sa mga pinapasahod nilang mga empleyado. Kaya mga supplier po kailangan mabayaran lahat. Yung mga suppliers nila na pagkakautang sila, may mga indebtedness sila, babayaran yung mga yon. May mga kontratang active pa, kailangan ituloy yon sang-ayon dun sa itinatadhana ng kontrata. O maaaring mapag-usapan nila, i-arrange nila na hanggang dito na lang tayo. So, lahat ng ito ay tatalakayin doon sa winding up. Okay. Kaya lang, yung sinabi niya na effective today, hinto, dapat naglabas na sila ng mga parang, kumbaga sa DTI, meron silang mga closure order. You are closed. Halimbawa, effective today. Yes. Hindi na sila mag-ooperate.
Kasi kapag hindi mo sila kinlose, ay ibang usapan yon. Winding up, magagawa mo na nakasara sila. Opo. Pero nagwa-wind up kayo. Ibig sabihin, wala nang bagong ginagawa. Wala nang operation. Kasi sabi niya, hindi na po kami tumatanggap eh. O tama lang yun, hindi na kayo naglilisensya. Tama naman, base sa order. Pero pinagpapatuloy mo pa eh. Opo. Dapat itigil mo na rin. Huwag kang magbibigay ng lisensya, huwag kang magbibigay ng permit, pero sabi mo sa kanya, tumigil na kayo. Ang gagawin niyo mula sa araw na ito, ay yung pagsasara na lang. I-settle nyo na lahat ng obligations ganyan ninyo. yan. Oho. Kaya siguro akala nung mga 200 na yan, dahil nga sa paliwanag na yun ng Pogo, ay ng PAGCOR, Ng PAGCOR. hanggang December 31 pa pala tayo eh. Sila pong may kasalanan yan. Diba? Nako, ngayon nga po kung part pa rin ng investigasyon ng Quadcom itong sitwasyong ito. Di ba kung nananatili pa rin po yung problema ng Pogo sa ating bansa at ang sinasabi nga ito mukhang kung saan-saan na po napupunta yung sinasagawang investigasyon, Kong. Oho. Teka, mabigat yung salita mong yun dyan. Kasi Kung ayun po. saan na napupunta, di ba? Opo. Pero alam mo, parang tama ka rin eh. Bakit ka mo? Oho. Kasi alam mo, kailangan malaman ng mamamayan din. Ito sa atin ay, ang programa natin ay bibigyan natin ng kaukulang paliwanag yung mga bagay na maaaring malabo sa mga kababayan natin. Opo. Makakatulong tayo sa pag-unawa doon sa inakala nilang mabigat na pag-intindi kung saan napupunta itong mabibigat ang issue. Ganito po kasi yan eh. Yung pong ginagawa ng Kongreso na inquiry in aid of legislation, yan po ay constitutional. Tama po. Yan po ay tinatadha ng ating pinakamataas na batas na kung tawagin natin ay Constitution. Talagang ang Kongreso po, yung Kamara at saka yung Senado, Kongreso po yan. Pag pinagsama mo, ang tawag dyan, Kongreso. Opo. Nagkataon lang na dalawang bahagi ang Kongreso, isang Senado at saka isang Kamara. Yes. Pero itong dalawang bahagi na ito, may karapatan silang mag-umpisa, mag-conduct ng inquiry o investigasyon in aid of legislation. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya po namin ginaganap ang pag-iimbestiga, hindi dahil gusto naming mag-imbestiga kung anong ginagawa ninyo. Kung hindi, nag-iimbestiga kami para sa ganon, tulungan nyo kami sa aming iniisip ng mga panukalang batas kasi merong mga bahagi po rito na medyo malabo sa amin. Kaya nagtawag kami ng inquiry para yung pong bahaging medyo malabong ito, mula sa inyo, matulungan nyo kami na ma-bridge natin, magkaroon ng tulay. Ma-perfect namin ang isang pyesa ng panukalang batas. May isa ayos. Sa makatwid, by the nature of the investigation itself, kasi in aid of legislation, merong limitasyon yun, Jen. Yun ang ibig kong, yun ang gusto kong ipaintindi sa atin. May limitasyon pala dapat yan. Oo, ngayon, para lalong higit na maintindihan, Jen, kunwari, ordinary court litigation, Nelson. Opo. Si Nelson ang defense. Opo. Ikaw ang prosecution. Kunwari, isang criminal offense ito. So, si Nelson ang nasa bahagi ng accused. Opo. Ikaw ang private complainant ka. Opo. Sasabihin ng korte, okay, para sa ikalilinaw at ikadadali ng inyong usapin na dalawa, no? Okay. Palaging merong tinatawag na pre-trial order. Ayun. Sa pakatwid, sasabihin ng korte, ito yung parametro. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Opo. Di sasabihin nga, ilalagay na nga yan sa pamagitan ng isang order, sasabihin ng judge, ito lamang ang issues na pagtatalunan para sa ganun, yung sigalot yung dalawa, mapagpapasyahan ko sa lalong madaling panahon. Tama? Tama po so, yun. lahat ng ipipresenta mo dyan, ikaw mauna eh. Oo. Sang-ayon lang do sa parametro na inilatag do sa pre-trial order. Opo. Ikaw din naman, sasagot ka sang-ayon din dun sa nakalagay doon kasi ikaw nagpatali ka na rin doon sa kondisyon na pati yung mga ebidensya mo, pati yung mga witness mo ay dito lamang nakasalig doon sa limang pinag-uusapan natin. Maliwanag yun. Totoo po. Ngayon, idali natin doon sa Quadcom. Ayan, sa investigasyon ng Kamara, ng Kongreso. By nature,
kinakailangan meron kang legislative purpose. Yun ang pre-trial. May layunin Sa mga ka. tuwid, Oho. kailangan malinaw yung legislative purpose. Oho. Nagkakaintindihan tayong dalawa. Tama po, malinaw po yun. Oho. Oho. Kasi hindi na ako magpapatuloy ng pagpapaliwanag kung hindi pa malinaw sa inyo ito. Malinaw sa atin yan Okay, po. ngayon, Opo. kung malinaw ito, alam natin ngayon ang pinatutunayan natin. Oho. Sa makatwid, pati yung pagtatanong natin, naaayon lamang doon sa limitasyon na inilatag ng ating legislative purpose. Opo. Sa makatwid, meron na tayong iniisip na mga batayang batas. Opo. Kaya tayo nagsasagawa ng ganitong Investigasyon. pag-iimbestiga. Oho. Ngayon, kung nauna yung pag-iimbestiga, nahuli yung legislative purpose, kahit anong tanong, itatanong mo eh. Siyempre po, fishing ang tanong nangyayari dyan. Expedition. Opo. Oho. Ano? Fishing expedition Yun, nangyayari. hindi ako nagsabi niyan. Ha? Kanina tayo bago magsimula, alam mo, sinasabi nito, higit pa sa sinasabi mo. Ibibigay po. Kung, sabi niya, Opo. sa akin, hindi fishing expedition. Trolling in expedition. Trolling na po ng tao. Kasi yung Malalaking fishing, bangka yung fishing kasi yung pag ganun ka lang. Namimingwit lang yun. Di ba may ano tawag doon? Yung, Namimingwit nga po. oh, ito eh. Lambat na malaki yun. Tsaka siguro pangkaraniwan may salakab ka. Opo, yan. Pa-isa-isa. Maliliit lang po yun. Pa-isa-isa lang yun na salakab, ha? Eh, yung trolling eh. Opo. Malaking ano yan. Eh, yung net eh, talagang, at saka ngayon, may mechanical na eh. Yung naggaganong na net eh, Hindi na tao makina yan. yun eh. Opo. Barko yung naggaganon eh. Yun ang trolling Troll na. expedition. Oho. Paano ngayon yan? Pagka-trolling, maliit, malaki, nakuhuli. Eh, ang pinag-uusapan natin, focus tayo eh. Oho. Nakuha nyo? Focus tayo eh. Eh, hindi eh. Tinanong, saan ka ba nag-aral? Yun na Teka nga po. muna, kung ako yun, halimbawa, ito pa pala yung hindi, nakalimutan ko eh. Opo. Sa ordinary court litigation, Nelson, halimbawa, nag-umpisa kayo sa piskal, di ba? Kasi yun naman kaso mo kasi, Nelson, kaso na sinampamulaban Opo, kay opo. Nelson. Ito naman, paghalimbawa, Totoo lang po. Sige. mga kababayan, hindi po nagkasuhan itong dalawang ito. Halimbawa lang po. Ginagamit ko lang pong halimbawa para mas mabilis po yung pag-unawa. Bago napunta sa korte yung kaso mo din, Opo. dahil sa ito'y criminal offense, naglatag ka ng kaso sa piskalya. Sa fiscal po, prosecutor's office. Sa piskalya pa lang, ito pagkakaiba eh, sa piskalya pa lang, may karapatan na si Nelson humanap ng abogadong gusto niya na siya magtatanggol sa kanya. Opo, oo. Doon lang sa paggagawa ng counter affidavit, siya ang gagawa na yung ano. Yung kanyang abogado. Oh, hanggang sa pakikipagano sa piskal, naka-guide yun. Opo. Hanggang sa dumating halimbawa sa korte, ang abogado mo sa lahat ng pagkakataon, dedicated sa pagtatanggol sa'yo. Opo. Pagdating sa Quadcom, ayan, Nako. ano ang extent ng engagement? Sabi sa mga rules eh, you can be assisted by counsel. But the counsel is only limited to advising about your right. Yes. Yun lang po. Paano yun? Itanong mo sa akin, paano ba yung, how would the counsel engage by a resource person appearing in the Quadcom be advised on her right or on his right? Hanggang saan ang sasabihin niya? You have the right to Meron nga ano eh, binubulungan siya. Bawal yun. Attorney, subukan mong bulungan, iko-contempt kita. Oho. Sinasabi ko lang yung right. Ang sinasabi, I-coach, bawal ito na nga i-coach. eh, kaya Opo. nga, ito nga, dito nga yung pag-uusapan. Paano ngayon yan? Oo. Sa court litigation, merong pagkakataong magpatulong sa abogado. Dito, wala ka eh. Wala po talaga. O pag binulungan ka, Bawal magbulong. Mr. Chair, nakita ko po, binubulungan po ng ano, I'm giving you the last warning, ha? Oho. Ito ngayon ang ating pinag-uusapan din. Ano ba kasi yung parametro? Alam mo, kung titingnan mo yung rules eh. Every person appearing before legislative inquiries, they have the rights to be protected. Dito lang sa atin, gumawa ka ng survey dyan, merong right of privacy. Siyempre po. Ano pa lang ito, ha? Oho. Ito, sabing ganun. Saan ka nag-graduate? Sir, pwede po bang wag ko na pong... Huwag ko nang pagdidilan ng Banggitin pagdidilan niya. niya. Kasi, oo nga.
O ano naman, mas tinatanong lang kita ng kung saan ka nag-aaral ganyan. O natakot na yung anong ganyan. Ano ba ito? Ito, germane pa ba doon sa pinag-uusapan na konektado ba yun sa sinasabi nating legislative purpose? Kapag hindi malinaw yung legislative purpose, hindi rin magiging malinaw yung limitasyon hanggang saan lamang tayo pwedeng magtanong. Ito ang problema. Tama, kasi napanood ko nakikiusap na po ako. Baka pwedeng wag ko nang bagitin kung saan ako nag-aral. Ito rin sabi niya, Tapos, hindi na po ako nag-aral. meron pa akong narinig eh. Pwede ko po bang konsultahin yung Yung aking abogado, tanungin ko. tinatanong ko lang naman kanya kung naintindihan mo yung tinatanong ko eh. Hindi. Bakit pa nag-abogado? No. Kung ako siguro, dahil nga, kung alimbawa, malinaw sa akin, meron pong legislative purpose. Kapag pinasadahan mo pa yung mga jurisprudence na kaugnay nito, sinasabi niya, ang isa pang requirement is the doctrine of pertinency. Kung may kaugnay yung tinatanong mo doon sa legislative purpose, paano kung sumagot ako? What is... Kunwari, si Nelson, si Cassandro Ong. Kunwari, Si Cassie. hindi, kaso ka ngayon. Ay, kaso, Lalaki ayun kay to Cassie. eh. Oo, nga Yung po. Cassandra is Cassie. Si Cassie, oo. Kunwari, ikaw si Cassandro Ong. Sumagot ngayon dahil naintindihan niya. He was advised. He was advised adequately by his counsel. Sumagot ngayon. Mr. Chair, sabi niya, I am sorry that I cannot answer your question because it is not pertinent to the subject of inquiry. Maliwanag yung sagot niya. Magagalit ngayon yung Ay, siyempre po nako. Check Bakit ka yun. pa nakikialam? Magagalit ngayon. Napansin mo ba? Opo. Yung apat na chairman, hindi yata abogado dyan. Wala doon ata. Oo nga, di ba? pati si Kong Barbers, hindi rin naman abogado, Hindi. pagkakaalam ko. No? Pero yung mga yan, yung apat na yan dyan, puro kaibigan ko yan. Ay, opo naman. Wala kaming masamang tinapay dyan. Si Kong Paduano, hindi rin. Ano kaya kung halimbawa isang araw nandun ako, itong sinasabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Pwede ko rin naman gawin yun, di ba? Totoo naman po. Oo. Tsaka Ang sa halimbawa, atin, kaya natin pinapaliwanag ito para maintindihan ng kababayan natin. Kasi gaano at saan mo hugutin lahat ang itatanong mo at sa anong objective. Dapat nakasalig lahat doon sa legislative purpose, yun ang limitasyon mo kasi dyan eh. O sa maraming jurisprudence, sinabi, hindi ako nagkakamali, Senate versus Neri. The Senate is not a prosecution office. It is neither a court. O anong ibig sabihin nun? Sa mga tuwid, kung ang pinag-uusapan, abuses of human rights, extrajudicial killing, and other illegal activities, di ba? May pamahala mo na yun sa piskal, Jen. Naku, May mandato yun eh. Malaking tayo issue yun kasi, po. limitado tayo in aid of legislation. Until and unless you are able to provide yung mga ginagawa natin ito ay pangtulong para tayo makapagpanukala ng batas, limitado ang ating gawain. Tatanong mo ngayon, sa dami na po ng hearing natin, ano po ba yung threshold natin? Hindi pa po tayo nakahanap ng karampatang mga bagay-bagay para po yung hinahanap natin para makumpleto po natin itong draft na ating ginagawa sa paggawa ng batas, hindi pa po ba natin nakuha? Hanggang kailan po natin ipagpapatuloy ito? Ito yung mga tanong na maaaring maitanong sa kanila. Ako nga po, Ano yung threshold? Ako nga, Di ba? hanggang ngayon naniniwala, baka wala pa silang na-drop na batas na pwedeng gawin. May kinalaman sa pagdinig na ito eh. Maaari. Hindi ko ba? Kasi nga, ang importante dapat nauna yung legislative purpose. Ngayon, pwede mo rin tanungin, with all due respect, Your Honor. Tandaan mo dyan, puro kaibigan ko to. With all due respect, Your Honor, do we have an outline of our legislative purpose or purposes? Okay. Yes, Your Honor. Pwede po bang makita para... Check po, sasabihin. Okay, ngayon, meron po halimbawa. Can we say at least how much of this legislative purpose or purposes are lacking in terms of content? Kasi
Alam mo, pag mayroong kulang doon, kaya tayo naghihiring para mapunan yung kulang na yun eh. Oho. So, kailangan nating ma-estimate ngayon yung kakulangan. Can we estimate the deficiency Oho. of the itemized legislative purpose or purposes so that we will have an idea as to how much are we supposed to inquire from our resource persons at sino-sino po ang dapat nating kausapin in order to fulfill the deficiency of this legislative purpose. Naku. Tama, hindi ba? Tama po yan. Ngayon, kasi po, kaya ko tinatanong, para malaman po natin yung threshold. Kasi po, baka yung threshold natin 5 resource persons lang, tapos na tayo eh. Hari dawa. Baka naman 30 tanong lang, tapos na tayo. 30,000 na po yung tanong eh. Wala pa pong... Dapat siguro kung may isang... nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ang point ko lang dyan kung baka, dapat siguro may isang congressman na tumindig at magtanong ng ganyan. Kasi kung sa mga resource person, tsak sasabihin, wala kang karapatan magtanong sa amin. Kami lang ang pwede magtanong sa iyo. Di ba? Pero magbasa ka muna. Magbasa tayo ng report. Magbasa ka muna. Report muna tayo, si Alice Guo. Kung doon sa kabatiran po ng ating mga simpleng mamamayan, ganun pala yun. Sabihin na, gaya ni Alice Guo, hindi siya nagpiyansa. Kung ipatatawag sa halawan ng Kongreso, ang Kamara, di ba, may imbitasyon din sa kanya. So, dapat sa korte na pala dadaan, hindi na po sa kanya as private citizen. Sino? Imbitasyon po ng Kongreso para kay Alice Guo. Hindi, wala pa namang... ang ibig sabihin, meron siyang nakaharap na kaso sa... Opo, hindi ko alam anong Tarlac. nature ng kaso sa Tarlac. Opo, na kinakailangan niya magpiyansa. Hindi siya naghain ng bail. So, nakakulong siya ngayon doon sa... Tama yun, kasi pwede naman siyang magkaroon ng temporary liberty kung magpipiyansa siya. Opo, Kaya lang, mukhang alanganin siya magpiyansa kasi kung babalik sa bahay niya, meron daw threat sa buhay niya. Ayun. Kaya sabi niya, teka muna, ayoko na magpiyansa kasi mas okay na ako dito. Gusto ko na magpakulong kasi ang katumbas naman yan, may kasigurahan ng buhay ko. Nasa kanya yun, di ba? Pero kung ibitahan siya ng mga korte, ng Kongreso, Kamara o Senado, Babantayan siya ng pulis. Kaya mas okay sa kanya dahil may bantay siya. ayun, Pero Libre, wala siyang bayad sa pulis ngayon, di ba? Pero may paalam sa korte. dapat po may court order. RTC. Na? Ilalabas nila si Goo. pagharap niya sa Kongreso. Hindi na, nag-ano lang ka sa korte pag alis ka ng bansa. Dito ganun naman ba? yung pinatawag lang sa halimbawa sa Senado. So, hindi na. Pagka lalabas ka ng bansa, magpapaalam ka sa korte. Ayun. Kasi may kaso ka. Yun namang idugtong ko na lang ito. Kasi di ba sa Quadcom ngayon, may mga iniimbitahan nakakulong sa New Bumalik Bilibid sa Prison. Quadcom. Di ba? Yung may naman tatanong sa atin, ito daw ba ay po pwede na halimbawa, yung mga nakakulong sa New Bilibid Prison, ang iba dyan ay convicted na, ipatatawag na mukhang hindi po pinagpapaalam sa korte. Si General Katapang lang ba as Bucor Chief ang dapat mag-decide? Hindi, bago pa yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Opo. Hanggang saan ba dapat nating ilan ba yung tao na gusto nating ipatawag? Kasi nga, kung wala tayong legislative purpose, hindi natin malaman kung sino ang sasagot sa atin para sa ganon, mapunan yung kakulangan ng ating panukalang batas. Kasi ngayon may pinatawag na pulis, may pinatawag na preso. Yun di na ba? nga, kasi nga, parang wala nang katapusan eh. Kahit sino pwedeng ipatawag. Samantalang ang sinasabi ko, kapag ka malinaw na meron na tayong mga outline ng ating mga panukalang batas, nakikita natin ang kakulangan ng bawat isa, matatarget natin, mapopokus natin kung sino lamang ang gusto nating tawagin. Ayun. Kasi nga, andun na yun, nakikita na natin eh. Pati ngayon ang pagtatanong natin ay nakapokus lamang doon sa paghanap natin ng ikadadagdag ng kakulangan ng ating panukalang batas. So malinaw yun. Sa ngayon, wala akong makitang panukalang batas. So lahat pwedeng ipatawag. Kahit anong ma-imagine mo, pwede mong itanong. O ayun ang ating direksyon, yun ang tanong. Ayun. Well, mukhang kasi gaya nga So bakit ko ipatatawag si ganito halimbawa? Yung ex-convict halimbawa doon. Anong pakay ko? Saang batas, sa asang panukalang batas, tutulong yung sagot na ibibigay niya sa akin? ang tinutumbok sa ata daw po doon ko yung extrajudicial killings eh. O kaya nga. Nasaan ba yung panukalang batas para sa ganun makagawa ka ng isang batas sa susunod na mga araw? Kaya ka nagpatawag, nagpapatulong ka para sa ikakukumpleto ng panukala mo.
Opo. Eh, wala ka pang panukala eh. Anong itatanong mo doon? Eh, wala ka pang panukala. Naku, Oo nga po, no? Eh, well, kung questioning ka nun, Oho. tinatanong mo ko, wala ka pa naman panukala eh. Paano kita sasagutin? Pwede niya sagot yun. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. gaya ngayon, parang may standing invitation pa yata kay Senador Bato at saka sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, ano nga? Bakit nga? Kasi nga, ako halimbawa, kasi po, ito po yung title ng aking panukala. Isa-isahin natin. Medyo naguguluhan po ako dito sa section 14 ko. Oo. Kaya ko kuya pinatawag dahil maaari po kayong makatulong dito sa makumpleto ko po ito section 14 para ma-perfect ko naman ito. Oho. O, di pag ganun niya ngayon, ang itatanong ko lang ay ikakakumpleto nitong sinasabi ko sa yung section 14 halimbawa. Opo. Hindi ako pwede magtanong sa iyo ng ibang bagay na labas dito. Di ba? Maybe. So hindi na kita tatanungin, Jen, kasi ka ba nag-graduate? Yan. Meron ba kayong... Wala naman sa section 14 eh. meron ba Hindi kayong- naman ako magtatayo ng pogo, eskwela doon sa loob ng pogo, eh bakit tatanungin kita kung saan ka nag-aral? Hindi, tsaka meron ba kayong joint account? Baka meron hong yung ipagbabawal na Ano, magtatayo ka ng bangko ron sa loob ng pogo? ipagbabawal na po yata yung joint account ngayon. O kung yun ang panukalang batas mo dapat. Halimbawa, Ayun. nakita mo ngayon sa pag-aaral mo, alam mo, 95% ng joint account nag-aaway eh. Ayun, nga. So tama. ipagbabawal ko ngayon. Meron ako ngayon, meron akong panukalang batas ngayon. Tatanungin ko ngayon. Meron joint account ka ba? Tama-tama yung tanong ko sapagkat yung panukalang batas ko may kaugnayan. May kaugnayan. Sa ginagawa niyong doon sa batas. ginagawa kong batas at patitibayan ko talaga na 95% na nag-joint account nag-aaway. Sa kagustuhan ko na walang pag-aaway sa bansang ito. Pero bago ko gawin, i-determine ko. Kaya nga nagkukonsulta tayo eh. Kaya meron tayong in aid of legislation. Pero yung rules na yan, Kong, yan ba yung nakaletra por letrang rules ng komite ng Kongreso? Kasi sa dami po ng investigasyon ng Senado at saka ng Kamara, parang hindi ko naman naramdaman yung mga ganyang rules eh. Ay, yung iba wala doon. Opo. Kaya nga, kukuha ka ng jurisprudence eh. Ayun. Pero yung malinaw na nakalagay doon, lahat ng mga resource persons na harap sa pag-iimbestiga ng alinmang Komite. chamber ng dalawang kapulungan ay kinakailangan mong proteksyonan ang kanyang karapatan. So pag sinabi niyang, Mr. Chair, pwede po bang wag ko nang sagutin yan? He or she is invoking his or right to privacy. Meron naman tayong batas sa privacy kasi. Totoo po. So bakit hindi mo siya pakikinggan? O ngayon, ang sunod na tanong niya. Tinatanong ko lang naman kung naniniwala kang kilala ka nitong mga lahat ng ito. Sa lahat kasi nagsabi itong apat na ito na kilala ka. So tinatanong ko lang naman kung kilala ka o hindi. Kasi sinabi niya, pwede bang wag ko nang sagutin? So nagalit. Ba't hindi mo ikasasagot? Sinabi na nga, ayaw ko na po sagutin eh. Kasi meron siyang karapatan, she's invoking her right to privacy. So kung wala namang kinalaman, yung pagtatanong mo kung kilala nga ako niyan sapagkat wala ka namang panukalang batas, pwede ko naman sagutin. Total naman po, wala naman po sa bahagi ng inyong panukalang batas. Kalabisan na po yan. Pwede po bang lampasan na? Next question na lang po. Kasi Yan ang ibig ko sabihin, Jen. kasi di ba sa proper court, pati yung witness mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maliban na lang, sabihin, doon sa 10 na yon, sa korte, hindi mo pwedeng sabihin, ay, may naisip po ako may nabanggit ka ibang tao Sige, ipatawag mo Hindi nga natin. kaya kanina pinag-uusapan natin yung pre-trial eh. Yung may pre-trial brief tayo, may Yun ang pre-trial ako. order. Alam mo, yung mga tanong, yung karamihan ng tanong, dito ngayon sa Quadcom na pinag-uusapan natin, kung halimbawa nandun tayo sa gitna ng korte, Sa proper court, uulanin ka ng objection ng opposing counsel. Alam mo sasabihin niya? Pagkatanong mo lang, Objection, Your Honor. teka muna, Ganun. Kasandro, kanya sa'yo eh. Saan ka nag-aral? Alam mo, ano sasabihin ng opposing counsel? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Sasabihin mo, sustain. Sustain, sabi ng So, judge. di, mabanat. Nga po. Sasabihin mo ba,
Your Honor, ba't mo ko pipigilan? Gusto ko talaga malaman ko siya. Oho. Iko-contempt ka. Yun, sasabihin ng judge. Ba't marunong ka pa sa akin? Ako nga nagbabalanse rito eh. Oho. Irrelevant. Yan. Oh. Ayan. Nagtanong na naman. Objection, Your Honor, immaterial. Opo. Objection, Your Honor. It has not been established that Cassandro Ong is involved in that. Lay the basis. Sabi Yun niya ang ngayon. ganun sa proper court, Sasabihin ng judge. Lay the basis, counsel. Yan. Oho. Ha? Hindi ka maglelay ng basis. Oho. Ay, patay ka. Kaya sinasabi ko sa iyo, merong parametro. Yes. At ngayon, yung West, nakatitig sa inyong dalawa. Yung counsel naman, dedicated siya, talagang vigilant yan. Opo. Lahat ng itatanong ko pagkasablay, objectin ka siyempre niya. po. oo. Ganon dapat. Dito, binubulungan. Mr. Chair, nakita ko binubulong. Binubulong Huwag ng mo abogado. bubulungan. Oo. Meron pa ganon?